Oh, pag-iisa ang layunin, nagkakasundo. Ngayon, kaya nag-iingay sila dahil hindi na nagkakasundo, dahil nagkakatalo-talo na, dahil nabibisto na ang mga kalokohan nila sa gobyerno. Tapos papatanggal nyo ito si PBBM. Anong dahilan? Dahil ayaw nyo malaman ang mga ginagawa nyong katiwalian sa gobyerno? Papatanggal nyo, siya nga naglakas loob na labanan ang mga kurakot, ang mga kalokohan nila sa gobyerno. Diba? Ganun kasi, pagka, pikon, kung ano yung itsura ng isang tao, doon nyo ibinabase. Kumbaga, ginagawa nyo na lang katatawanan, no? Inaasar nyo na lang ang isang tao, no? Kasi wala naman kayong naipapakita, na ebidensya na kung ano-ano, kung hindi, asarin lang kami, no? So ito, dito malaking sampal to, no? Malaking sampal to sa mga DDS na nagsasabi na mabuti pa kay dating Presidente Duterte. Okay, ito. Pakinggan nyo po ito, no? Para marinig nyo at malaman nyo rin. Ayan, i-play natin ha. Alam mo ang malas ng Pilipinas? Ewan ko, Diyos lang ang makasagot dito. Ang Indonesia may oil. Brunei may oil. Ang Malaysia may oil. Tayo wala. Kukunti lang gas natin, malapaya, kinurakot. Kayong mga Pilipino nakikinig na yun. Boundary lang, tubig lang naman, hayaan mo yan. Insist on Philippines, Philippines. Karami ng dagat natin, di ibigay na lang. Sige yun, yun na yun. Magandang araw po sa ating lahat. I am pleased to inform everyone that for the first time in over a decade, a significant natural gas discovery has been made. The discovered reservoir, called Malampaya East 1 or MAE-1, is located about 5 kilometers east of the existing Malampaya field. The MAE-1 is estimated to contain around 98 billion cubic feet of gas in place. Katumbas nito ang halos 14 na bilyong kilowatt-hour ng kuryente sa isang taon. Ibig sabihin, makakapag-supply ito ng kuryente sa mahigit 5.7 milyong kabahayan, 9,500 na gusali o halos 200,000 paaralan sa loob ng isang taon. This helps Malampaya's contribution and strengthens our domestic gas supply for many years to come. Initial testing showed that the well flow that's... So yun, no? Yan ba? Yan ba ang sinasabi nyo mabuti pa sa dating admin dahil maraming nagawa at maraming naitulong sa bansang Pilipinas. So, yan. So, ano nga pagkaiba? Ang dating admin ay walang pakialam, no, sa tubig na yan, no. Sinasabi nga niya, di ba? Sabi niya tubig lang yan, bigyan na natin yan kasi boundary lang yan. Pero itong si BBM hindi talaga pumayag na kahit na isang dangkal ng bansang Pilipinas ay makuha ng mga dayuhan. Naninindigan. So dito napakalaking tulong. Ayan, sabi niya, ewan ko lang kasi ngayon nag-aalaman na, no, na naalaman na meron palang napakahalaga dyan na gas na talagang pakikinabangan ng mga kababayan natin at tayo. Di ba? Kasi biruin nyo, napakalaking tulong po yun. Tapos mapupunta lang sa China. Di ba? Kasi, kaya dating Pangulo, wala siyang pakialam sa tubig na yan kasi boundary lang yan at tubig lang yan. Pero isang napakalaking tulong pala ito sa bansang Pilipinas. Buti na lang, pumalit ito si PBBM at hindi niya pinayagan na makakuha lang kahit boundary man yan, hindi pumayag. No. Kasi ito kasi, pansinin nyo, no? Ito pa, sinasabi ng mga DDS sa termino ni PBBM ay napakagulo ng bansang Pilipinas. Ang tanong natin, bakit ba napakagulo ngayon sa termino ni PBBM? Sino ba
ang nanggugulo. Sino ba ang ngayon ay nagagalit? Di ba? Ito, tignan nyo, sino ba yung nanggugulo na sinasabi nyo? Hindi po ba kayo-kayo rin? Ginugulo nyo ang administrasyon ngayon dahil ang mga ginagawa nyong katarantaduan, kalokohan, kagaguhan nyo sa gobyerno ay nabibisto, nabubuko ni PBBM. Kaya ngayon, ang ginagawa nyo, kayo ay mismo nagagalit kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya kayo galit na galit kay Pangulong Bongbong Marcos dahil ayaw nyong mahuli kayo at mabuko at makita sa publiko ang mga katarantaduan na ginagawa nyo. Ganun yun eh. Hindi magulo ang admin ngayon, kundi kayo ang pagulo. Tapos ngayon, ayan, napakalaking tulong po yan dito sa bansang Pilipinas na meron palang gas dyan. Buti na lang naupo si PBBM at nakakita to dahil itong dating admin ay hinahayaan niya na mawala yan sa bansang Pilipinas dahil sabi nga niya, boundary lang yan at tubig lang yan. Ayahan natin yan. Diba? Buti na lang itong si PBBM kahit isang dangkal ng pag-aari ng bansang Pilipinas ay hindi niya pinapayagan na makakuha ng mga tsekwa to. Tapos etong nakaraan, gustong-gusto nyo? Diba? Tapos sabi nyo dito, hindi magulo ang Pilipinas. Paano magkakagulo ang Pilipinas sa dating admin? Sabi ko nga sa inyo, pag isang layunin, kahit magkakaibang barangay yan, kahit magkakaibang syudad yan, pagka isang layunin, ay nagkakasundo. Ano ka ba? Ano ba kayo? Tapos sasabihin nyo, taga-Cavite, no, taga-Cavite na ba? Pag-iisa ang layunin, nagkakasundo. Ngayon, kaya nag-iingay sila dahil hindi na nagkakasundo, dahil nagkakatalo-talo na, dahil nabibisto na ang mga kalokohan nila sa gobyerno. Tapos papatanggal nyo ito si PBBM. Anong dahilan? Dahil ayaw nyo malaman ang mga ginagawa nyong katiwalian sa gobyerno? Papatanggal nyo, siya nga naglakas loob na labanan ang mga kurakot, ang mga kalokohan nila sa gobyerno. Diba? Ayan. Ayan kasi tayo puro na lang tayo mga gawa ng fake news para masira lang itong admin ngayon, no. Tapos sabi nyo dito corrupt, kay PBBM corrupt, magnanakaw, adik, puro aligasyon lang yan, walang patunay, walang ebidensya. Si Tatay Digo nga, sabi nga niya kurakot daw siya pero naubos na, umamin. Etong si PBBM, wala naman sinabi na siya corrupt at wala naman makakita na ebidensya laban sa kanya. Kasi kung meron man kayo, di file nyo yan. Para naman lang sa ganun, mapabagsak din. Hindi yung puro aligasyon lang, puro mga kwento lang, laway ang puhunan. So thank you and maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta dito pa rin sa Noy P Mind.